Ang swerte ko sa asawa kong Hapon kasi tuwing day off niya ay nilalabas at pinapasyal niya kami ni Kenshin. May ibang Hapon kasi kapag day off nila, mas gusto nilang nasa bahay, natutulog at nagpapahinga. Sobrang workaholic kasi ang mga Hapon. Minsan sa trabaho nila, inaabot pa sila ng 12 hours sa isang araw. Minsan pa nga lumalagpas pa sa 12 hours. Which is, mas maganda naman talaga na magpahinga na lang sila tuwing day off nila. Para kinabukasan, pagpapasok ulit sila sa trabaho ay meron silang lakas. Gaya ng asawa ko na sobrang hirap ng trabaho niya. Wala namang madaling trabaho, 'di ba? Lahat ay mahirap. Minsan naawa ko sa asawa ko kasi kahit kulang yung tulog niya, kailangan niyang pumasok at pumunta sa trabaho. Alas 3 ng madaling araw yung pasok niya, pero uuwi siya mga alas 10 na ng gabi. Ang trabaho ng asawa ko ay bus driver. Kung saan-saan yung ruta niya, minsan sa bundok, sa Tokyo at Nagoya. Ang layo ng dinadrive ng asawa ko. Nakikita ko din sa kanya yung hirap at pagod. Kaya napakaswerte ko talaga dito sa asawa ko kasi imbis na magpahinga na lang siya sa day off niya, nilalabas at pinapasyal pa niya kami ng anak niya. Kapag day off niya kasi, ayaw na ayaw din niyang nasa bahay. Sabi ng asawa ko dati, mas gusto niyang lumalabas kapag day off niya. Kasi kapag lumalabas siya, doon nawawala yung stress niya. Minsan kapag ayaw ko lumabas, pinipilit talaga ako ng asawa ko. May time pa nga na ako lang yung naiwan mag-isa sa bahay kasi ayaw ko lumabas. Kaya silang dalawa na lang ni Kenshin ang namasyal. Gustong gusto ko din na silang dalawa lang din ang lumalabas. Para masubukan ng asawa ko kung gaano kahirap ang magbantay ng bata. Charot. Sa kagaya ko na housewife, yun din yung isa sa gustong-gusto namin. Yung pinapasyal at nilalabas kami ng mga asawa namin. Kaka-stress din kasi kapag lagi lang nasa bahay. Kaya maganda rin na lumalabas-labas din tayo paminsan-minsan para nawawala yung mga stress natin. Tuwing day off ng asawa ko, ay eto na rin yung family day namin. Pasensya na kayo mga guys kasi ang dami kong daldal no. Andito pala kami sa Inoue Mall, dito lang yan sa Nagano. Tamang labas at tamang bonding na rin kasama ko ang mag-ama ko. Dahil meron kaming isang makulit na maliit na anak. Kaya heto, pinagbibigyan namin siya sa mga gusto niya. Itong asawa ko naman ay parang bata na rin mga guys. Abay, syempre, hindi rin pwede na hindi makapaglaro yung nanay. Pagkatapos namin maglaro dito, ay bibili muna daw kami ng merienda. Takoyaki nga, itong naisipang bilhin ng asawa ko. Iti-take out namin to at doon na lang namin kakainin sa sasakyan. Pagkatapos namin doon sa Inoue Mall, ay umalis na kami at pumunta kami ng Matsumoto. Sabi ko sa asawa ko na gusto kong pumunta sa mga recycle shop. Parang gusto ko lang mag-window shopping at magtingin-tingin. Etong anak ko naman, sobrang excited na rin siyang pumasok sa loob. Alam na alam niya kung saan nakalagay yung mga gusto niya. Iniwan ko nga siya saglit kasama yung papa niya at nagtingin din ako ng mga gusto ko. Sobrang daming pagpipilian, parang hindi ko na alam kung anong bibilhin ko. Yung mga binebenta nila dito, karamihan ay gamit na, pero meron din namang hindi. Merong mura at meron ding mahal. Siguro nasa 30 minutes na ako naglilibot dito, pero wala pa akong napili kung ano yung gusto ko. Ito naman ako nagpunta sa mga gamit ng bahay. Ang gaganda at napakamura lang na mga binebenta nilang mga cabinet dito, mga B. Ang gaganda at ang dami mong pagpipilian. Yung iba dito ay may damage, pero goods pa naman. Mura na tong mga to kaysa doon sa mga original price. Aba, nagtitingin ako, iniisip ko kung ano ba yung gusto kong bilhin. Sobrang ganda rin ng salamin na to. Nasa Sansengoray lang yung price niya. May nakita ko dito na maliit na lagayan na nagkakahalaga ng Gohak yen or kung sa peso ay nasa 185 pesos. Sabi ko, parang gusto ko tong bilhin kasi dito ko ilalagay yung mga condiments sa bahay. Sa isang oras ko dun sa loob, ito lang yung nabili ko mga bi. Mas mahal pa yung nabili ko sa anak ko kaysa dun sa lagayan na nabili ko. Pagdating namin dito sa parting, wala yung asawa ko. Kaya tinawagan ko siya at nandun pala siya sa supermarket. Dumating na din kaagad yung asawa ko at ang laki ng ngiti. Tuwang-tuwa ako dito sa asawa ko kasi may binili siyang Toy Story character. Eto nga yun mga busy bus, nakalagay dun sa harap ng kotse niya. Gustong gusto niya kasi yung movie na Toy Story. O diba, ang cute lang ni Buzz. So paano ba yan mga bi? Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Sayonara and bye!